Panibagong umaga, panibagong pag-asa ang pupuntahan namin ngayon sa gawin ng Mabini. Tinawag sa amin to kahapon dahil hindi daw lumalamig. Ang dala namin, ayan, yung gamit namin habang bumibiyahe kami. Kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakakauwi kami ng ligtas, maayos na pangangatawan, at ngayon nandito kami sa Circumferential Road. Sa kami dadaan? Sa terminal. Habang binabaybay namin yan, yan yung daan papuntang terminal. At eto na si Inigo, nandito na kami sa site. Si Inigo na yung first na aakyat dun sa bubong. Pagkaakyat niya, siyempre susunod din naman ako. Ngayon si Inigo, siniset na niya yung gagamitin namin para sa ang target namin ngayon. Makita yung leak dito sa site. Dapat dito pa lang makita na namin yung leak na problema ng aircon na to, dahil ang pressure lang na itong na-check namin nasa 25 PSI. Medyo mahirap hanapin pag ganun ka baba, kaya nagdala kami ng pang pressure. Yan, maandar yan ngayon. I-close lang namin yung valve, sa service valve, para mailigtas namin yung unit. Yan, nakapag pressure na kami yan. Ang pressure namin dyan nasa 450 PSI. Diyan kasi merong oil spot, kaya diyan kami nag-focus sa mga fittings. Yung oil spot siguro, hindi namin alam ang history na to, kung nagka-leak na ba dati, na ni-repair lang nila ulit, parang ganun dahil yung oil spot hindi na nila napunasan, kaya doon kami nag-base. Pero hindi namin nakita dyan yung leak. Kahit ganun kataas yung pressure, sa sobrang liit ng space na yan, medyo hirap kami dyan sa portion na yan. Kaya nilalagyan lang muna namin ng sabon yung mga kahina-hinalang pwesto na yan na may langis-langis. Pero kung nung una nag-leak yan, tapos ni-repair, yun nga yung naging cause nun. Meron siyang langis na may iwan, lalo na kung hindi pupunasan yung pinaglangisan niya. Yan, chinecheck namin mabuti dito. Halos inabot na kami ng tanghali dito sa pag-check pa lang ng leak, pero hindi namin makita-kita hanggang sa ibinaba ko na nga yung fittings. Ayan, dahil maliit lang yung space binaba ko na para yung tingin nakatutok na tutok talaga dun sa fittings niya. Pero bigo, hindi nakita. Kaya ang naiisip namin, i-leak test yung tubo, yung buong tubo na. Naisip namin na balatan na lang namin lahat. Simula dyan sa bungad na yan hanggang dun sa may outdoor, sa may dulo.
Kasi mahirap magtsambahan dito, ala tsamba. Mahirap. Kaya yan, pinlanon namin na akyatin na. Yan, simula doon. Yan yung fittings kasi nung 380 Yung 3.8 nakapasok dyan dahil mahaba yun. Ayun, yung tinuturo ko na to, ito yung hangganan. Na simula doon hanggang sa may dulo palabas, yun yung lumang tubo. Simula dito sa may sugpungan na yun hanggang dun sa kay Inigo, yun yung bago. Halos 5 feet lang yung bago, 10 feet yung lumang tubo. Pero bigo, hindi pa rin namin nakita dito sa ano na to. Kaya nag-decide na kami na balatan na tong lahat. Yan kasi yung ano, yung mahirap sa leak pag ganyang hanapan portion na. Simple nga lang yung pagka-install. Open pala ito. Open pala yun sa CR. Ang galing. At habang binabalatan ni Inigo yung ano na yan, tubo, titingnan namin kung nandyan nga yung leak na target namin. Yung title ng trabaho namin na to ay Operation Oplan Tuklas. Kasi kailangan matuklasan namin kung nasan yung problema, yung leak. At natuklasan din namin na ang sabi ni customer, bago daw yung tubo. Pero hindi, yan hanggang dun 5 feet. Yun yung parang bago yung insulation makapal. At ayan nga, binuksan nga ni Inigo yung sugpungan. Yan yung hangganan, ayan yung payat na insulation. Uy, parang may langis yata, sabi niya. Parang na naman, pero hindi pa rin namin natuklasan kung nasan yung leak dyan. Pero may duktong dyan sa gawin na yan. Yan, may duktong dyan Yan kasi yung old and new na tubo na ang report pinalitan daw ng bagong tubo na isang rolyo yung binili, tapos yung kalahati kinuha daw nung nag-install. Bali 50 feet kasi yun, bali 25 dito. Hindi naman umabot ng 25, 15 feet lang. Ayan, ligtas na naman kami dito sa ano na to, sa duktungan na to. Kalimitan kasi pagka may duktong, yun talaga yung nililigtas. Yun talaga yung yun talaga yung mapupokusan mo ng pagliligtas. Kasi yung hinang kasi, pag di mo na isolid ng hinang yan, sigurado magkakaroon ng puwang yan. Kaya dun kami nagpo-focus. Kahit kami rin ang maghinang, nililigtas din namin yung hinang namin. Hindi naman porket iba naghinang, yun na kagad ang isipin namin, sablay na. Hindi ganun. Kahit kami mismo naghinang, kami liligtas din namin yung sa sarili naming gawa, para mapatunayan na wala talagang leak yung gawa mo. At asa 5 feet na kami ng pagliligtas, siyempre ito medyo mahirap ng buksan kasi nga pigan-piga na yung balot.
Pasaliway ikot niyan. Doon nagsimula yan sa labas. Kaya ganyan. Puro may sign ng lang sa ilalim ng ito, yung rubber. Tuyo eh. Tuyo itong gawin na ito. Yung gawin doon, ang tingnan mo. May langis eh, no? Yeah, doon ka nga. Kasi andun may langis din doon sa baba eh. Sa may papunta na sa indoor. Pagbagsak na. Dyan. Tanggalin mo yung rubber nyan. Diyan ka focus. At ayun, bigo pa rin kami sa paghahanap kahit binalatan na namin yung mga kahina-hinalang sugpungan. Hindi pa rin namin natuklasan kung nasaan yung target namin na dapat makita, yung leak. Kaya habang i-check namin ang susunod naming step, ipagpaalam na to sa customer na i-pull out na. Kasi kung ganyan lang din naman at lalagyan natin ng laman yan, ng refrigerant, useless lang, mga ilang buwan lang yan, wala na namang laman yan. Ang sabi ni ma'am, ayaw nilang ipa-pull out yan dahil hindi ko alam kung ano dahilan. Kailangan daw nila ng aircon dahil is pa kasi yung niyan, yung pinalalamig niyan. Pero kung susundin naman namin sila na hindi i-pull out, paano namin mapapatino yan? Ang kailangan talaga i-pull out. Kasi ang naiisip na namin dito, ilubog na sa tubig. Kasi yung butas niyan, yung gatuldok lang ng karayom, hindi mo talaga makikita yan sa paghagod mo ng sabon pagka ganun lang kaliit. Pero sana malaki nga yung matuklasan namin na leak sa unit or sa tubo. Magdidepende to. Pero may sinabi sa akin kasi si Inigo kanina na may pitak yung nasa labas. Kaya bago kami pumunta dun sa labas, pinagpukusan muna namin to ng oras sa loob. Ulit-ulit namin pero bigo, hindi pa rin namin nakita. Kaya ang step namin gagawin sa susunod, ito yung sinasabi ni Inigo. Nahirapan siya dun sa
Tapos palikid. Bitak yan. Parang nabali, tapos inunat. Nahirapan siya. Kaya ganyan. Nag-elbow siya kasi. Yung elbow, buti nga din nasunog yung kahoy dun sa pagkakahinang niya. Sobrang dikit. Binuksan na namin yung outdoor. Wala pa rin. So, ayun. At ito na. Ang pull out, di naman makita yung leak. Magiging next move namin. Mag-operation baklas. Ayan, pinutol ko na yung... At ayan, binaklas na namin yung para pag-ligtes tubo. Mula dito hanggang doon sa... Yan, iniwan ko yung fittings na yan para kasama siyang ililigtas nung indoor unit. Ayan, si Inigo nandun sa kabilang side. Pupunta dun siya dahil huhugutin niya na yung ano. Indoor. Saan ba hugutin yan? Doon? Papalabas? Dito ba? Hindi ka? Dyan na lang. Hilahin mo. At ayun nga, nung nai-shop repair dito nga sa pinakabali niya, kasi naman may elbow tapos bali pa. Maaaring lumabas na lang to dahil nagalaw-galaw na namin, pero nung nandun sa may unit to, nung nakakabit pa, siyempre hindi mo maigagalaw-galaw. Hindi pa siya ganong sisingaw. Ngayon pag umandar siguro yung unit, siyempre may vibration, sisingaw tapos mawawala, sisingaw mawawala. Parang gano'n ang nangyari dyan. Buti lumabas kasi yung tubo brand new yung kalahati, luma yung kalahati. Halos 10 feet yung luma, 5 feet yung bago daw. Itong evaporator na to, niligtas namin. Wala naman kaming makita. Ang pressure namin dito halos kulang 500 na. Kaya talagang positive. May problema yung tubo, yung nakakapit na tubo. Pressure lang namin dito sa tubo 300 lang. Pero lumabas. Hinala na namin kanina yon. Kaya lang hindi makita dun sa sabon dahil hindi nga naigagalaw yung tubo. Natuluyan na itong lumaki kasi nga nung tinanggal na move na bago ng konti pwesto, kaya ayan, positive sa tubo. Ito yung tubo na 2 months pa lang daw siguro o 3 months o 3 months. Tapos nag-elbow, hindi kinaya ng elbow, medyo binali na konti yung tubo para sumuot doon sa may kahoy. Ito yung pinakahinang. Maganda na may hinang, makapal. Kaya lang parang welding yung ginamit. Ngayon, obserbahan pa namin yung indoor kasi hindi pa naman kami sigurado na yun lang ang leak. Baka mamaya yung indoor damay din. Kaya medyo tatagal-tagal pa ito. At ayun nga, natuklasan na namin na ang leak sa tubo, ang offline tuklas, ay problem solved.